Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa atin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, naniniwala po ba kayo sa inbreeding, magkapatid or sa binangga sa parent? Yung ibon ko kasi Lods, hindi nabubuhay inakay. May subo naman, malakas naman, inakay. Kaso lang Lods, namamatay after 2 weeks. Lalo na pag naglabas na ng visual red eye, mabilis mamatay. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. So sa tanong sa atin ng kaibon natin patungkol dito sa inbreeding, naniniwala naman ako na pwedeng pagbanggain yung parent or example, inakay, binangga sa parent or kaya naman magkapatid. So naniniwala naman ako na pwede naman yan lalo kung meron tayong mga project. Pero kung wala namang project na dapat palabasin, mas okay na hindi tayo mag-inbreeding. Pero kung may project tayong pinupunteriya, nasa sa inyo po yan kung magbabangga kayo ng magnanay, magtatay, or magkapatid. Pero sa akin suggestion lang, kung wala namang project, huwag na pong mag-inbreeding. Sa inbreeding naman, dahil ginawa din natin ang ganyan, meron dalawang senaryo na tinitingnan tayo. Kapag po nagbreed yung magkapatid or magnanay, magtatay, halimbawa nagbreed sila, kapag po nagfertile yung itlog, okay po yan. Mas okay po kung napisa lahat at nabuhay. Okay po yan. Magandang sinyales. Pero kapag nagmate, lalo kung palagi na nakadalawang clutch or tatlo, infertile, so dapat biyakin mo na yan dahil hindi compatible yung dugo ng dalawa. Kinakailangan dyan bibiyakin natin dahil hindi sila mag-compatible. Pero doon sa mga nakakapag-fertile, nagkakaroon ng inakay na, for example, sa 4 na itlog nagkainakay ng 3, nabuhay, okay po yan. Halimbawa naman sa first clutch merong 4 na fertile, nabuhay, napisa lang 2, para sa akin okay lang din yon dahil basal, pwede pa natin ituloy yan. So basta nakakapagbuhay ng inakay, sa 4 na itlog nakakabuhay ng 2 or 3, okay lang po yan. Para sa akin, nasa inyo na lang kung hindi kayo doon satisfy, depende kung bibiyakin nyo or hindi. Pero sa akin, once na nakakabuhay, talagang goods po yan. Dahil patagal ng patagal, mas lalong matututunan niyan kung paano ang tamang pagbuhay. At nagfertile yung itlog, ibig sabihin, at napisa at nabuhay, compatible po yan. Kaya po goods yan. Marami nagsasabi na sa inbreeding daw, merong lumiliit yung mga inakay. Sa experience ko, kahit hindi naman inbreeding, talagang merong malaking inakay at merong hindi. Meron kasing nababansot at meron talagang hindi. Halos same size lang naman ang mga nagiging inakay pag inbreeding. So yan po yung unang tanong sa atin ng kaibon natin. Kaya sa kanya, suggestion ko, kung hindi nakakabuhay yan, mas maganda, biyakin mo na lang po. Para at least matisting mo matisbreed mo sa iba na kung paano siya bumuhay ng inakay na ibang kapares. So yan, yung unang tanong sa atin. Pangalawa, boss, tanong lang po kung meron kang yellow face na opa na pos, ipares mo sa aqua blue one na opa, maglalabas ba ng yellow face na opa or post yellow face? Salamat. So mga kaibon, ang mode of inheritance ng mga yellow face autosomal recessive. Kinakailangan para makapagpalabas ka ng visual yellow face, dapat parehong parisan mo merong dugong yellow face para maglabas ng visual. Pwedeng possible or kaya naman split. So yan po, para makapagpalabas ka ng yellow face.
Pagdating naman sa mga aqua, ang aqua is dominant. Ngayon, kapag pinagbangga mo ang isang yellow face at pinagbangga mo ang aqua, for example, yung yellow face mo, walang dugong blue series, walang dugong blue or par blue. Talagang straight lang siyang green series. Yellow face lang talaga siya. Ngayon, pag pinagpares mo yan, ang magiging inakay niyan, kung visual yellow face ang gamit natin at visual aqua, B1 man or B2, ang magiging inakay niyan, green, split yellow face, possible split aqua. So yan lang po ang magiging ID niyan. Pero pwede mo na po yung pagbanggain yung mga magiging inakay. Kagaya ng unang tanong sa atin doon sa inbreeding. So pwede mo yan. Magandang materialis yan kay Ibon. So yan po. Pangalawang tanong sa atin. Pangatlo, boss, good day po. Tanong lang po, bakit naglabas ng puti ang ulo ang pair kong personata? Sa mga perso, galing kasi yan sa blue series kung blue yan. Galing sa green series kung green perso yan. Kapag blue series, maglalabas talaga yan. Minsan white bulls, lalabas yan ng ganyan. Yung puti talaga yung mga ulo. Dahil kung baga throwback, doon kasi nagmulang materialis niyan sa blue series na mga normal hanggang sa prenadject, maging perso, umitim yung ulo. Pero nag-aanak talaga yan ng ganyan. Nagto-throwback po kung saan sila nagmula. Sa green series naman na personata, naglalabas din po yan. Minsan yellow bulls. Yun ang nilalabas niyan. Mga ganyang klase. Kung pareho pa yan may dugong ino, yung parisan mo, pwede pa yan maglabas ng lutino. Doon naman sa blue series, albino. So normal po yan na naglalabas. So yan ang pag nilabas yan ng mga puti kagaya ng white bulls, wag na po kayong magtaka dahil po sila ay galing sa mga project na persona, blue series. Talaga maglalabas po yan, lalo na kung ang nilabas talaga yung white bulls. Naniniwala ako na isa dyan ay may dugong ino. Antayin mo, baka maglabas ng visual yan na albino. So yan po. Excuse me mga kaibon. Di tayo nakakagawa ng video tuloy-tuloy dahil sa mapakiramdam natin. Ito, panghuling tanong sa atin. Paano bossing kapag back-to-back aqua? Sure na aqua ba? Paano bossing kapag back-to-back aqua? Sure na aqua na din lahat ng offspring maliban sa home mo. So, mapaback to back aqua B1 man yan or B2, naglalabas pa rin po yan ng normal na par blue, mga kaibon. Halimbawa, nagpares tayo aqua B1, pinares natin sa aqua B2, 25% dyan aqua B1, 25% maglalabas din yan ng aqua B2. Lalabas din po yan ng par blue, mga kaibon. So yan po yung mga tanong sa atin ng kaibon natin na mga nagtatanong. Ito po yung panghuli na katanungan sa atin. Sir, pwedeng magtanong, sana masagot. Salamat. May pair ako na albino, split sa opa, ang kapares green. Opa, split ino na hen. Nag-anak sila ng dalawa ng Carmino. Yung isa po ay opa at yung isa normal. 7 months na sila ngayon. Ano po kaya ang cock at hen sa dalawang magkapatid na Carmino? So dito, kapag ang pair mo split opa, ang kapares niya is opaline na hen. Ang magiging ID ng inakay niyan ganito. Lalabas po yan ng opaline cock or hen. Lalabas din po yan ng normal hen. Lalabas din po yan ng split opa na cock. Ngayon, dahil Carmino naman yan, mabilis din yan ma-identify. Kapag po
ang titingnan ninyo dyan, yung buntot. Kapag po ang buntot niya is pang-opa, opaline po yan. Pero sa gender, hindi natin masasabi kung cock or hen. Kasi ang ganyan pa rin sa naglalabas ng opaline, cock or hen. Kapag naman naglabas ng normal, yung buntot hindi pang opaline, dapat malaman natin ang gender. Kapag hen yan, normal hen lang yan. Pero kapag nag-cock yan, sure, split opa. Split opa po yan. So dapat pag-aralan nyo kung ano ang may mga nasi-search naman, kagaya ng nasa picture dyan, pwede nyo yan tingnan, ganyan po ang mga buntot ng opaline. So pag-aralan nyo po kung anong mga klase ng buntot ng mga opaline, para at least di po kayo maligaw, di kayo malito. So yun po, maraming salamat. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Sana po nasagot ko ng maayos mga tanong po ninyo. Thank you po.